buhay at makinig ng kanyang mensahe. Hebreo 4:10. Ang sinasabi po doon ay piliin ang kapahingahan lupain ng kapahingahan ay pinangako ng Diyos ay magpapahinga rin naman sa kanyang pagpapagal tulad ng Diyos na nagpapahinga sa kanyang paglikha. Ito ang sinasabi ko sa Hebreo 4:10. Ang kanyang kapahingahan ay nilalaman ng ating puso. Ito'y isang kalayaan pumili. It's a choice. Ang buhay ng tao ay kailangan ang kapahingahan. Ang buong araw ni Adan ay nagsimula sa buong araw na 7, ang araw ng kapahingahan. Pinagmasdan ni Adan at binantayan ang hardin ng Eden sa posisyon ng kapahingahan. At tayo dapat din po natin gawin. Tapos, papasok sa hardin na natapos na gawa ni Kristo na dapat po nating bantayan at masdan matapos niyang ginawa sa krus para sa ating benepisyo o kapahingahan. Sinusubukan tayo ng ating kalaban, si Satan, upang alisin tayo sa lugar ng kapahingahan at bigyan tayo ng alalahanin. Kapag tayo'y nag-alala, nilalagay natin ang ating mga kamay sa mga mangyayari at tayo'y kontrolado na nito. Sinusubukan po natin makipaglaro sa Diyos. Ngunit kapag ang Diyos ang gumagawa, hindi niya kailangan ang tulong natin. Tayo binibigyan ng kalayaan pumili kung gusto natin ang kapahingahan. Ang mga alalahanin sa kaso ng mga Israelita, sinabihan na sila ng Diyos na dadalhin sila sa lupang pangako at ibibigay sa kanila ang mga lalaki at mabubuting bayan na hindi nila itinayo, mga bahay na puno ng mabubuting bagay at mga balon buhay na hindi nila hinukay, mga ubasan na puno ng olibo na hindi nila itinanim at iya'y kukunin at ikaw ay nabungsog. Sa Deuteronomy 6:10-11, ito na po sinulat dito, nasa Bible po yan, yung paliwanag na lang po. Mula po sa verse na ito, huling binanggit lahat ng provision sa atin. Makatarungan ng Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong pinakita at hanggang ngayon, ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng dalawang provision. Yun ang kapahingahan upang tayo ay makapunta roon at manatili tayo doon. Una, binigay niya ang kanyang salita. Ito po ay pangako na dapat panghawakan sapagkat alam po natin na kay Kristo lahat ng pangako na iyon. Yes and amen. Kaya inintubo natin ang pag-aalinlangan. Praise the Lord. Amen. Tayo po ay mananalangin. Kaya tayo ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Panginoon kong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may-ari ng langit at lupa, may akda ng buhay namin, pinupuri at sinasamba ka namin sa umagang ito. Salamat Panginoon sa panibagong buhay at hininga na galing sa iyo. Salamat sa kalakas at kapayapaan na tanging sa iyo lang nagmumula. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Dalangin ko rin po na ang mga kapatiran po na wala rito, sana po sila rin po ay makarating dito upang makasama namin magpuri at magpasalamat sa iyo. Yan po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo at tayo po ay mag-aawitan. Sa ating pong awitan, kinakailangan po ay pakita natin sa Panginoon na kayo pumalakpak. Magpuri
tinatawagan ko na po kasi yung mga yung leader dito, yung mga worship song. Pumunta na po rito. Aba, dali po.
na makuha sa kanya. At ngayon nga po ay tinatawagan ko na ang aking lisahero ng Bulacan Municipal, Pastor Tad. Okay, purihin ng Panginoon. Pakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Yung mga kantang yun ay reminder po, no? Sa atin, habang tayo maawit, alala natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. At walang ibang pwede tayong gawin kundi magpuri sa Kanya. Amen? So, magandang umaga sa inyo. Tayo muna ay manalangin at tayo lumakasalita ng Diyos. Panginoon, salamat po sa umaga ito. Nawa po kayo ay patuloy na matakila sa aming kalagitnaan. Ako po lamang ngayong gawing channel or mensahero. Ilagay mo ang iyong mga salita sa aking bibig at patuloy kang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Namiss ko kayong lahat. So, habang kami nananalangin para sa mensahe, may binigay sa akin ng Panginoon. So, ako po'y naniniwala na para sa inyo to, para sa ating lahat to, and ako'y naniniwala sa itong darating na natitirang buwan sa 2024. Diba? Meron pang gagawin ng hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Diba? Hindi pa tapos ang Panginoon. Meron kang pinapanalangin, meron kang inaasahan, meron kang tinitignan na mangyari sa buhay mo, hindi pa tapos ang 2024. Amen? Meron pang ilang days. So I believe itong mensahe ito ay para sa atin. Alright? So, dumako tayo sa salita ng Diyos. And, okay. Bakit ganun ang screen? Ilagay natin sa tama. Ayan, okay. So, dapat nandyan yan sa ano. Kasi minsan putol eh. Ayan ang mga kailangan natin matutunan technical.
Okay. So, 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 7. And dyan yung ating main verse. Sabi doon, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Verse 3, "Join me in suffering like a good soldier of Christ Jesus." Verse 4, "No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive a victor's crown except by competing according to the rules." Verse 6, "The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops." Verse 7, "Reflect on what I'm saying, for the Lord will give you insight into all this." Sa Tagalog, "Kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Makibahagi ka sa paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo, hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang opisyal. Ganoon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro. Hindi siya na makakakuha ng premyo kung hindi sa sumusunod sa tuntunin ng laro. At dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka, hindi ba't siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi sa ani? Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Puri ng Panginoon. So, ang umagang ito, ang ating mensahe ay ang sundalo, ang mandirigma, ang atleta o yung manlalaro, at ang farmer o yung magsasaka. Okay, tignan niyo mabuti ang picture na yan dahil itong ang parang mensahe ng Diyos itong darating na ilang araw hanggang matapos ang taon at meron kang inaasahan, and hindi lang ngayong taon, pati itong darating na 2025, di ba? Picture nyo ang iyong mga sarili na merong ganyang karakter. Amen? Na isa kang sundalo, isa kang atleta, isa kang magsasaka. So itong tatlong to, actually, ang daming, kumbaga parang kulang ang isang Sunday service. In fact, si Pastor Paul Chase, yung ating senior pastor sa New Life, meron siyang isang libro na sinulat tungkol dyan sa tatlong yan, based doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 7. Umiikot-ikot lang doon. Bakit? Kasi kailangan natin unawain na ang buhay Kristiyano, meron niya mga aspeto na kailangan natin makuha para makuha natin yung tagumpay natin sa araw-araw ng ating buhay. Amen? Kasi hindi lang naman tayo nandito sa church, tapos pakikinig tayo, tapos balik ulit tayo sa dati pagdating ng Lunes. Amen? Meron, dala-dala natin yung karakter, dala-dala natin yung mensahe ng Panginoon sa araw-araw na ating buhay. Kasi may mga times na na-encounter ko mga Kristiyano, pag Sunday, praise the Lord, worship, pray, and talagang excited sa ginagawa ng Panginoon. Pagdating ng Lunes, hinahatak yung paa niya papunta sa work. Parang, asa yung excitement mo? Ay kasi parang, alam niyo yun, merong gano'n. Hindi, dapat ang thinking natin palagi is, ang buhay natin, meron tayong mission. Amen? Kaya tayo pupunta sa sundalo. Kasi ang sundalo, ang mandirigma, okay? Para makita natin yan, sabi sa verse 4, dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang opisyal. And ang opisyal natin ay ang Panginoong Hesus. Amen? Amen? Kung tayo tinawag ng Panginoon sa kanyang kaharian at ikaw ay sundalo, di ba? Ang opisyal natin ang Panginoong Hesus. Ngayon, ang tanong sa atin, kasi sabi dito, dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Okay? Ibig sabihin, hindi ka sundalong nakabakasyon. Diba? Kasi ang sundalo, mayroong mga ano yan, may tawag din, nakalimutan ko yung furlough ba yun? Basta may time na meron silang one week na vacation or whatever, diba? So, sundalong nasa serbisyo. Meaning to say, in action. Tingnan mo katabi mo sa kanya, in action.
Meron kang ginagawa. Amen? Meron kang ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Hindi ka idle. Hindi yung parang, pahinga na tayo. Hindi. Nakakatawa nga si na Pastor saka si Mr. Lilia. Nakikita ko, lagi nasa Bible study, lagi meron. Alam mo yun, at their age, sino rito nasa 50s na? Ay, magtaas ng kamay. Sige na. Wag na. Pero 70s, 60s, 70s, di ba? Tapos nasa gawain pa. Na hindi porket sila yung pastor, tayo pwede rin natin gawin yun. Doon nga sa main, merong ministry po doon, Jubilant Ministry. Jubilant Ministry, lahat ng seniors. Kaya siguro one of these days, every Tuesday po yun ang hapon. Punta kayo, yung mga seniors, ay mga masisipag, masigasig na mga senior citizens, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pag pinag-pray ka nila, talagang mararamdaman mo yung yung presensya ng Panginoon. Ganon yung mga ang tawag sa jubilant believers. Meaning to say, hindi porket ikaw ay nasa sunset na ng buhay, ay ang buhay ay ikaw na ay parang umugod-ugod na yun. May times siyempre, ubusin yung katawan mo, pero hindi mo bang nandun yung lakas, nandun yung sigla, di ba? Amen? Nandun yung excitement. Kasi nga, malapit mo na nga makita si Lord, di ba? Kasi konti na lang meron kang ilang years pa natitira, but why not gamitin para sa legacy? Di ba? Why not gamitin to para sa karya niya? Para, di ba, pagdating mo sa langit, well done, good and faithful servant. Di ba? Soldier, mandirigma, di ba? Isang sundalong nasa serbisyo, hindi nasa bakasyon. Okay? Alinaw na, isang sundalong nasa serbisyo. Okay? So, nasa serbisyo ka, ano yung meron? Di ba? Anong meron ka? Meron kang armas. Di ba? Ikaw ay armado. Di ba? Yung mga sundalong nasa bakasyon, walang armas na dala yan. Di ba? Nasa bag lang yan, nasa bahay or whatever sila nag-ano. So, pag sinasabi ni Pablo rito kay Timoteo, katulad ka rin isang sundalong nasa serbisyo. Ang isang sundalong nasa serbisyo, kung anong inutos sa kanya, kung anong assignment sa kanya, kung anong mission sa kanya ng kanyang commanding officer, yun ay gagawin niya. At hindi niya iiwan yung post niya. Okay? Hindi siya aalis doon sa pwesto. Pag inassign siya, okay, dito ka sa, meron niyang tawag dito, coordinate sa tinatawag, X sa Y, dito ka sa longitude, latitude, dito ka pumesto. Minsan, dalawa sila, magkapares, dalawa, babantayan niyan. Yun ang gagawin. Hindi siya aalis doon. Kasi pag umalis sila doon sa lugar na yun, tawag doon, apostasy. Apostasy meaning to say, umalis ka sa post mo. Okay? Bilang mga Kristiyano, huwag tayong umalis sa post natin kasi tayo ay merong calling. Sabihin nyo nga, calling. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Okay, sabi mo sa kabila, may gagawin ka para sa Panginoon. Meron ka tayong mission. Meron tayong assignment. Nag-guess po ba natin yun? Ang iba-ibang calling natin. Hindi naman lahat tinawag para maging pastor Okay, hindi naman tayo lahat tinawag para maging evangelista. Hindi naman lahat tinawag maging guro. Okay, meron tayong mission at alam mo yun sa heart mo kasi ang Panginoon mangungusap sa iyo. Kung ikaw ay nasa business, kung ikaw ay nasa labas at nagbi-business, ilalagay ni Lord sa heart mo kung ano yung gagawin mo sa business mo. Amen? May mga taong tinawag na maraming calling, di ba? Kasi kaya nila. Di ba? Sabi nga sa Bible, sabi ni Jesus, di ba? Binigyan niya ng talents yung tatlong servants, yung isa binigyan ng isa, yung isa binigyan dalawa, yung isa binigyan ng 5. Di ba? Pero ano yung pinaka-common? Ano yung hinahanap ng Panginoon sa kanilang tatlo? Kung nagamit mo ba at na-multiply mo yung iyong talent. So yung mission, kahit yung isang binigyan ng isang talent, okay, ang mission niya pa rin, doblehin niya yung talent. Kaya nagalit sa kanya yung master. Kasi bakit? Isa na nga lang yan Hindi mo pa na-multiply. Di ba? Di ba? Sabi niya, isa na nga lang Yung dalawa, praise God, yung 5, naging 10. Now, may mga tao na talagang gano'n, very talented. Pero itong isang binigay sa'yo, di ba? I-multiply mo kahit paano. Di ba? Yung isa, lagi natin sinasabi, di ba? Ano yung bunga ng Kristiyano? Kristiyano din. Di ba? Ikaw ba this year ba, nakabahagi ka ba ng salita ng Diyos sa isang kapatiran, o sa isang, ang tawag ko dyan, pre-believer, hindi unbeliever. Pre-believer, kasi hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Di ba? Parang, ito, makakilala ito sa Panginoon, pero mapahagilan ko pa na salita ng Diyos. So meron kang
ganong concept. Sino rito sa mga kapitbahay ko? Sino rito sa mga katrabaho ko? Sino dito sa mga kasamahan ko? Ang, di ba, madadala ko sa Panginoon. Di ba? Meron kayong ganong concept. So this year, meron pa tayong ilang araw. Di ba? 30 days, di ba? Bago matapos ang 2024, meron pa tayong magkakataon na magdala. Hindi sa church kundi sa Panginoon. Kasi merong times na hindi naman sila makapunta sa church eh. Di ba? Halimbawa, nasa Maynila kayo nagtatrabaho, kasi sa Maynila rin sila. Di ba? Bababiyahin nyo pa papunta rito. Ang importante, madala natin sila sa Panginoon. Amen? So bilang sundalo, di ba? Ikaw ay armado, anong armas mo? Salita ng Diyos. Di ba? Yun naman ang sinasabi sa Hebrews 4, di ba? The Word of God is like a sword. Di ba? Living and active. So, salita ng Diyos ay buhay. Totoo yan. Yan ay makakabago ng buhay ng tao. Di ba? So, yun yung sundal, yun yung armas ng isang sundalo. Sipin mo, pupunta ka sa gera, wala kang baril. Nakakatawa nga noon, ng panahon ng siguro, 2 administrations ago, may meme sa Facebook kasi pumunta sila sa bypass operation ng police, no? So, na-picturean yun. Wala pa nga social media gaano nun eh, pero yung picture nila kumalat sa internet. Kasi ba naman, nakaporma na sila. Yung isang police, walang baril. Literal, nakakaganto. Nakaganon siya, oh. Naka-action talaga siya. Hindi ko makita sa internet eh. Gusto ko makita yung picture na, hindi ko maipakita tuloy sa inyo. Pero nakatutok yung iba niyang kasamang police. Baril talaga. Siya, kamay. Daliri. Daliri talaga. Susugod ka sa gera, daliri lang yung ano ka magagawa ng driping pang ano yun? Walang magagawa yun. Tirahin ka lang ng kaaway kagad, tapos, di ba? Kaya importante, alam natin yung ating weapons. Di ba? Ano yung weapons natin? Yung salita ng Diyos. Ang kaaway kasi, ganito yan. Ang kaaway, ang kanyang weapon ay thoughts. Thoughts. Yung pumapasok sa isip mo. Yun ang armas ng kaaway. Yun yung bala niya. Yun yung arrows niya. Bigyan ko kayo ng example. Nasa biyahe ako, isang araw, kinat ako ng isang sasakyan. O di siyempre, alam mo yun, parang gusto kong gumante. Sabi ng kaaway sa akin, o sige, karirahin mo rin. Thoughts, di ba? Lalagyan ka ng thoughts. Okay, may ginawang hindi maganda yung isang kapatid mo or whoever, di ba? Kung unang gusto mong gumante. Di ba? Thoughts. So, ang gagawin mo, bilang sundalo, hindi yan. Di ba? So, ang gagawin ko, magsasalita ako ng salita. Bibigkasin ko yung salita ng Diyos. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Di ba? So, naglabas ako ng salita. Weapons ko rin yun. Di ba? Kasi pag naglabas ako ng weapon, hindi na magbibigay din ng kaaway ng weapon. Pero tingnan natin yung story ni Jesus. Di ba? Nung temptation ni Jesus, nung siya dinala ng Espiritu sa disyerto. Di ba? Ano yung unang temptation? If you are the Son of God, kung ikaw ay anak ng Diyos, di ba? Gawin mong tinapay. Yan mga bato. Bakit? Kasi nga 40 days na, hindi pa siya kumakain. Di ba? Ang kaaway, gagawin niya lahat, titingnan niya kung ano yung weakness mo. Weakness, kung ano yung kahinaan mo during that time, yun ang titingnan ng kaaway. At yun ang i-offer sa'yo. So anong response si Jesus? Diba? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Diba? So importante rin na alam mo yung salita ng Diyos. Hindi yung parang, tulad yan, drive ako. Saan nga ba yung verse? Saan nga ba yung verse? Bubuklat po yung Bible, di baka ma-aksidente pa ako nun, di ba? Hinahanap ko. Ibig sabihin, alam mo, lumalabas na lang sa puso kasi nga, out of the abundance of your heart, the mouth will speak. Kung ano yung bukal sa iyong puso, di ba? Umapaw yan ang sasabihin mo. Pero kung puno ka ng telenovela, at kung ano-anong nasa Facebook, kapag may problema na, inatake ng kaaway, wala ka mailabas. Di ba? Ano mangyari sa'yo? Kung ano yung nakikita mo sa bida, at pag na-pressure sa'yo, yun din ang gagawin mo. Proven na yan. Di ba? May nakita mo mga Christian, ba't ka umiiyak? Kasi ganito eh. Di ba? Or, kung alam yung salita ng Diyos, di ba? Mag-rise up ka sa challenge, hindi, eto armas ko. Di ba?
Mga sundalo, tignan niyo yung picture na yan. Gusto ko makita na kayo ganyan. Di ba? Hindi literal na meron kayong fatigue or sabihin, armado. Okay? In action. Na anong pwedeng gawin na ops? O, gagawin ng kaaway, eto sa'yo. Di ba? Quote ka ng scripture, eto sa'yo. Di ba? Kasi ang kaaway talaga, ang kaaway gusto ka na nandun ka lang sa depression, nandun ka sa defeat, nandun ka sa discouragement. Bakit? Kasi kapag nandun ka, hindi ka effective. Isipin mo, pupunta ka sa work, ikaw ay lupay-pay, namihina, hindi mo alam ang gagawin mo, nalilito ka, paano ka magiging blessing? Di ba? Kung ba kayo mga unbeliever na nasa labas, parang pag kasama mo sa work, for example, pupasok ka sa work, parang daming problema, di ba? Paano ka makaminister sa kanila? Sila ngayon dapat makakuha ng sigla mo, di ba? Sila makakuha ng iyong lakas at wisdom na nanggagaling sa Panginoon, di ba? So kaya nga, lagi ko in-encourage yung mga Christian, especially nasa workplace, kapag ang salita ng Diyos ay buhay sa iyo, Lunes na Lunes excited ka. Amen? Lunes na Lunes, Lunes na naman. Diba? May Lunes na naman. Diba? Parang tanatawag. Ang tanong dyan, yan ba talaga yung trabaho para sa'yo? Diba? Kapag dumadaan ka, yan ba talaga? O kailangan mo lang palitan yung perspective? Diba? Kasi talaga naman nakakapagod ang buhay. Totoo yun. Diba? Tinignan ko yung schedule ko this week lang na nakadaan. Kung saan ako napunta. Susubik ako nung Monday. Tapos Tuesday, ang dami. And then work, kung saan site kami nag-iikot. Tapos sa Sabado kahapon, ano mas natulog na gabi? 2:00. Mahirap, parang, alam mo yun, meron kang mission kasi, meron kang mission, meron kang gustong gawin, di ba? Pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Walang complaints. Yung mga tabi mo sa huwag kang magreklamo. Walang reklamo. Bakit? Kasi nga, tindihin mo to. Tindihin po natin ito. Ang sundalo, hindi yan sumusuko sa gera gamit ang sarili niyang armas. Diba? Ang armas, binigay din sa kanya. In-issue sa kanya. Diba? In-issue sa kanya. Lahat ng kailangan niya, hindi naman pwede na parang binigyan siya baril, tapos yung bala, hahanap siya ng, nasan yung bala? Nasan yung bala? Di ba? Hindi naman ganoon, di ba? Di po ba? Lahat binigay sa Kanya. Ganun din sa Panginoon. Yung biyaya niya, yung salita niya, binigay na sa atin. Kaya nasa atin na lang kung gagamitin ba natin o hindi. Di po ba? Amen? Amen. Kasi kung natin, isa pa lang yan, sundalo. So kailangan natin tandaan yan. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Okay? Active palagi. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang opisyon. Pag ikaw ay nasa post mo, di ba? Kung ikaw ay nasa serbisyo, hindi ka na parang inassign ka doon. Kung ano assignment mo, yun ang gagawin mo. Hindi yung parang, ay, nagutom ako. Diyan ka muna. Alis muna ako. Punta ako doon, naispatan ka ng kaaway, di ba? O sniper, tapos. Tapos ang iyong career, di ba? Kailangan, hindi siya nakikisangkot. Ang ibig sabihin po nito is, yung mindset niya is nandun sa mission. Okay? Kung anong mission niya. Kasi kung anong mission natin, yun ang gawin natin. Simple lang naman eh. Kasi kung hindi, iikot ka sa disyerto. Yung past mga messages po natin, di ba, yung mga Israelita, umikot sa disyerto ng 40 taon. Kasi, ang kanilang thinking, ay, nahirapan ako. Ayoko na rito. Balik na ako sa dati. Di ba? Ganon ang tendency ng tao, human nature eh. Hindi lang tayo human. Tayo'y pinayayaan ng Diyos ng banal na Espiritu, ng salita ng Diyos. At hindi ka na basta-basta tao lang. Di ba? Kasi sabi, may kanta nga, di ba? Sapagkat ako'y tao lamang na nadadalang kaya natutuksudihin. Di ba? Yun ay isang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Na hindi pa binibigyan ng Espiritu ng Diyos. Di ba? Kasi nga, sa totoo lang yung mga tao na na pag tinignan nyo na nandun pa rin sa dating buhay. Kasi nga, hindi pa nakilala ang Panginoon eh. Hindi pa siya sumusuko
Kaya hindi pa niya sinusurrender, nag-enjoy pa doon sa kanyang ginagawang kasalanan. Diba? Pero kung ikaw ay nakakilala, nakita mo na yung kasalanan mo yan ay magdadala sa iyo sa kamatayan at ayaw mo na yan, ikaw ay pipiliin mo. Ang salita ng Diyos, pipiliin mo buhay na nais ng Panginoon. So pag ginawa mo yung desisyon na yun, na gawing Panginoon ng Panginoong Jesus sa iyong buhay, nandun ang banal na Espiritu. Kaya nga meron ka ng conviction. Kapag meron kang hindi nagawang maganda, nagalit kang bigla, meron kang hindi nagawang kasalanan ka, meron kang conviction na yung puso mo parang, alam mo yun, nag-gets ba ako? Na parang merong nagsasabi sa'yo, nag-udyok sa'yo na, mag-sorry ka. Mag-sorry ka. Di ba? Mag-udyok, still small voice. Diba? Yun ang banal na Espiritu, so tayo ay makikinig na lang. Amen? At tatayuan natin, lalakaran natin. So, hindi tayo nakikisakot sa iba pang gawain. Okay? Kung ano yung misyon na pinagawa ng Panginoon, yun ang ating gagawin. Amen? Sundalo. Alright. Athlete. Manlalaro. Verse 5, ganon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro, hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. Okay? So, dito sa verse na to, ang tinutukoy dito, yung isang atleta. Okay? Ang athlete kasi, pag tinignan natin yung, pag tinignan natin sa English, saan ko lang sa English, sabi doon, he strives for masteries. Okay, ibig sabihin, di ba kilala na, nakalipas na Olympic Games, di ba? Si Carlos Yulo, di ba? Nakakakuha ng 2 gold medal. Si Carlos Yulo, kung tinignan natin yung kanyang routine, di ba? Wala siya bang ginagawa? Nakafocus din siya, para siyang sundalo, nakafocus din. Pero ang kanyang ginagawa, nagte-training siya palagi. Okay? Nakafocus siya doon sa goal, meron siyang goal, gusto niya gold medal, pero hindi man niya makuha yan kasi pangalawang ulit niya to, di ba? 4 years ago, nag-try siya, hindi siya nakakuha ng gold. Di ba? Pero, hindi porket hindi siya nakakuha ng gold, titigil na siya sa pag-exercise, titigil na siya sa pag-ensayo. Nai-gets po ba natin yun? So, ganun din tayo bilang mga Kristiyano, hindi porket hindi pa natin nakukuha yung breakthrough, o hindi pa natin nakukuha yung pinapalalangin natin, ayoko na. Hirap naman ang buhay Kristiyano, palagi lang ganito, di ba? Maraming Kristiyano ganun umatras ka agad sa laban Hindi mo pa nakikita yung price. Ayoko na. Ano ba itong tithing na ito? Hindi man nag-work sa akin. May mga ganun thinking. Bakit akong bibigay sa Diyos? Hindi naman nag-work. Diba? Meron ganun thinking. E tandaan natin ito, di ba? Kaya ang una natin mga mensahe is about sowing and reaping, di ba? Yung seed. Pag nagtanim ka ba, makukuha mo ba yung ani kinabukasan? Tanungin ko po kayo, tanungin mo katabi mo, makukuha mo kinabukasan? Hindi, di ba? Di ba? Yung binhi na yan, yung buto na yan, pag tinanim mo yan, lulubog muna yung roots bago tumubo yung shoot. Di ba? Roots muna bago yung shoot. Tapos yung shoot na yan, kailangan mong alagaan kasi delikado yung part na yan. Pag tinuka ng manok yan, tapos na. Di ba? Kailangan mo alagaan yan para magkaroon ng branches, magkaroon ng leaves. Di ba? Kasi pag walang leaves yan, hindi siya makakuha ng araw at hindi rin siya lalago. So, ano pa yan? It will take time. Ang mangga, 5 years yan. Ano ba? 3 to 5 years. Diba? Ano yan? It takes time. Kaya huwag natin, kasi maraming sa panahon ngayon, totoo lang, meron tayong tinatawag na microwave generation. Simula nung na-invento yung mga instant. Diba? Instant noodles, instant mommy, instant lahat. Pati nga instant boyfriend meron na. Yung sa Facebook, kasi wala kang maisama sa Pasko, pwede ako. Bayaran mo ako ng 2,000, ako ipapanggap bilang boyfriend mo. Kasi pagdating sa family reunion, kinukulit, nasa na, mag-asawa ka na. Instant, di ba? Ang daming instant sa panahon ngayon, di ba? Ang gadgets nga ngayon, dati, naalala ko, pag nasira yung radyo mo, papadala mo sa electronic shop. Gagawin nila. Di ba? Ngayon, ang radyo, pag nasira na, tapon mo na. Kahit cellphone nga di ba?
Siya, pag wala na, mas mahal pa yung paggawa kaysa doon sa bibili ka ng bago, hindi bumili ka ng bago. Sa panahon ngayon, nandun yung instant mindset. Di ba? Kasi you can get anything, microwave generation ang tawag nila eh. Na, ay, nagutom ako, bili ako ng instant noodles. Di ba? Yung pansit canton, masarap yun. Di ba? Meron nga, mula ngayon, champurado yun. Bili ka 7-Eleven, ibubuksan mo na lang, mainit na tubig, may champurado ka na. Di ba? Gutom na tuloy ako. So, di ba, ganun yung, ano ngayon, sa panahon ngayon. Pero ang tanong ko sa inyo, yun po ba ay healthy? Hindi, di ba? Si Carlos Yulo, okay? Kaya kasi siya binabanggit kasi nga yung naalala natin si Sikat. Sa tingin mo, kumakain ba siya ng junk food? Hindi, di ba? Nakita ko yung isang conference ni EJ Obiena, yung sa pole vaulting. Siyempre, may mga pagkain dyan, may McDonald's, may Jollibee, ayaw niya hawakan, ayaw niya kainin ng burger. Bakit? Kasi mini-maintain niya kung ano yung nutrients na papasok sa kanyang katawan para tip-top shape siya. Pag sumali siya sa competition, tiyak na dapat meron siyang, kung hindi man first place, at least second place, third place, fourth place. He's competing for a prize. Okay? Kailangan natin tignan. Ang manlalaro, ang goal niya, makakuha ng premyo. Hindi tayo lumalakad dito sa mundo bilang mga Kristiyano na, wala lang, okay lang, bulit natin sa langit, kaya sira-sira, kung anong meron. Mga kapatid, meron pong tinitignan, meron tinatawag na rewards tayo sa langit. Rewards. Mga may first honor, second honor, may medalya, may crown. Pagdating ba natin sa langit, oy, kumusta kapatid? Okay lang. Di ba? Maganda yung nakikita kita, may crown ka ng may crown ka ng perseverance, may crown ka ng righteousness, may crown ka of faithfulness. Ang daming crown sa Bible, pag tinignan natin yun. Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, gusto kong makita ka sa langit na may corona. Diba? Kasi yun ganun yun Hindi tayo basta-basta lang, alam mo yun, lumalakad lang sa buhay na. Wala tayong goals, wala tayong plano, wala tayong merong crown. Kasi ngayon yung reward natin dito sa lupa. Kaya nga, nung nakilala natin ang Panginoong Hesus, hindi agad-agad na, sige, tanggapin mo para pumunta ka sa langit. Hindi yung parang, okay, tinanggap mo na, nabautismohan, bang, biglang, nasa na siya, nasa langit na. Di ba? Kaya nga nandito ka pa sa lupa kasi merong pagkagawa, may mission ka. At yung mission na yan, kapag nilakaran mo yung mission na yun at inaayos mo, di ba? Nagsanay ka. Meron mo reward. Amen? Hindi siya makakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. Okay? Kaya yung pole vaulting o yung weightlifting, meron niyang principles. Di ba? Hindi ka pwede ng basta lang, pupunta ako, tapos magbubuhat ako ng 400 pounds. Hindi mo magagawa yun. Lilitaw ka na lang para, sige, tira natin. Kaya ko yan. Mindset lang, di ba? Okay, 100 kilos. Hindi, ikaw nga 100 kilos di ba? Hindi mo mabubuhat yung gano'n, kailangan meron kang lakas, mag-build ka ng strength, di ba? Kaya meron niyang practice, merong training. Diba? Kaya ang salita ng Diyos, hindi lang ito one time every week. Hindi na katabi nyo. Tingnan sa mo. Tingnan mo, yung sa mata. Sabihin mo, bukas na bukas, magbubuklat ka na ng Bible. Bakit? Kasi nga, ito yung pagkain natin spiritual. Lagi natin itong sinasabi sa mga Kristiyano kasi nga, hindi porkit natanggap mo ng Panginoong Hesus, bed of roses na. Diba, marami kasi nagsasabi, tanggapin mo lang ang Panginoon, magiging maayos lahat. yung espiritu. Okay? Tanda natin, tatlo tayo, spirit, soul, body. Nung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, nagbago, kaya nga born again. Born again yung iyong spirit. Pero ang iyong kaluluwa na kung nasa na yung pag-iisip at iyong laman, ay ganun pa rin.
Kailangan mabago yung ating pag-iisip. At paano mabago yung pag-iisip natin? Hindi dahil lang sa salita ng Diyos. Kung nakilala niyo siguro ako 20 years ago, ako'y magagalitin. Konting ano lang mga kapatid ko, nakagad ako. Naalala ko noon, inasar ako ng kapatid ko, meron nung sako ng arena. Nilagay ko sa sako ng arena, puting-puti siya. Alam mo yun, yung galit, yung gano'n na ano. Ay, sabi ko, kung hindi dahil sa salita ng Diyos, okay, ang aking pag-isip ganun pa rin. Pero you have to, kailangan natin na iaayon natin yung isipan natin sa salita ng Diyos din. At hindi mababago ang isip natin kung yung pa rin, at yung pa rin ang ginagawa natin, yung pa rin yung routine natin, di ba? Pag-uwi ng, kwento ko lagi, di ba? Doon sa dati naming simbahan, may kapatiran kami. Pagkatapos ng Sunday service, papasok sa bahay niya, kasi kapitbahay niya yung church. Bubuksan yung TV, it's showtime. Tapos na, katatawanan, lahat na, wala na. Wala na yung salita ng Diyos. Tapos pag Wednesday, pag-pray niyo naman po ako kasi ito yung ganito, ito yung sitwasyon, may problema. Paano? Yung salita ng Diyos, hindi nalagay sa puso, hindi lumago. Kailangan, meron tayong ginagawa. Tingnan niyo yung itsura ng atleta. Nagtitraining yan. Di ba? Tumatakbo yan ng mahaba ko nung kailangan. Meron niyang coach. May nutrition coach na nagbabantay sa kinakain. Kaya importante kinakain eh. Ang tanong, ano ang ating kinakain sa araw-araw ng ating buhay? Hindi pagkain na tinutukoy ko spiritual na pagkain. Anong kinakain natin? TV, Facebook, di ba? Dahil pang kalokohan sa Facebook, di ba? Minsan sa Reels, di ba? Puro katatawanan, puro kalokohan yung mga tao. Ganun na tawa, di ba? Tapos yung matatawa ka, yun na lang, yun na paulit-ulit, di ba? So, yun na nakifit sa isip mo. Tapos magugulat ka na lang. May bills na pala akong babayaran. May mga gano'n. Di ba? Anong kinakain natin na nagde-develop sa atin para makuha natin yung premyo? Yun ang kailangan ng pag-isipan. Kasi bilang isang manlalaro, okay? Kailangan natin isipin, no? Hindi lang tayo naglalaro. Okay? We are competing. Sa English niya, competing for a prize. And if a man also strive for masteries, yet he is not crowned except he strive lawfully. Ang sabi sa English, na para makuha mo yung premyo, he has to strive for masteries. Meaning to say, like si Carlos Yulo, siya ay, di ba, gymnast. Nakikita mo bang naglalaro ng basketball? Nakikita mo bang naglalaro ng badminton? Di ba? Although, walang problema, kaya naman yung gawin yun. Di ba? Pero he's striving for mastery. Mastery ng sport. Mastery ng gymnast. Kaya kapag umano siya sa Olympics last itong April, di ba? Nakuha niya. Kasi nga, isipin mo pa ulit-ulit. Isa pang athlete na nakilala ko, kilala natin si Stephen Curry. Nanonood kayo ng basketball, oh. May mga pamilya kayo nanonood ng basketball. Yung mga kabataan, lagi yan. Ang jersey nila, Curry. Bakit? Ang galing eh. Yung kanyang 3-point percentage, 47%. Almost, di ba? Almost 50, 1 out of 2, papasok. Kaya nga yung mga players sa NBA, kapag siya may hawak ng bola, 3 bantay. Takot sila kasi bakit? Kada tira pumapasok eh. 47%. Ganon, bakit? Alam mo ginagawa ni Stephen Curry? Every day, nag-shoot siya ng 1,000. 1,000. Every day sa practice. Bukod sa practice nila, nag-drill sila, no? Yung mga kasamahan niya, nagsiuwian na. Mga kakampi niya. Tapos sa practice pero siya naiiwan sa court. Kasama yung coach niya. Shoot, 1,000. Hindi siya nakakatapos. Hindi niya tinatapos hanggat hindi nakaka-shoot siya ng 1,000. 1,000 na pumasok ibig sabihin 2,000 na tira yun. Every day. Para pagdating sa game, tira siya. Almost 7 out of 9. Di ba? Pag 7 shoot, 7 pumasok out of siyam na tira. Sipin mo yan? Dalawa lang mintes. May mga times na isang gabi, 1 out of 8 siya. Isa lang ang pumasok sa 8 tinira. Pero,
next game, bawi. Bawin-bawi. Minsan, walang mintis. Bakit? Kasi consistent siya everyday. Tira ng tira. Okay? Merong muscle memory. Kaya importante itong concept na to. Bakit? Kasi bilang mga Kristiyano, meron kang word everyday. Meron kang binabasa everyday. Kung hindi na ka nakapagbasa ang Bible ngayon, meron yung tinatawag na audio Bible. Pakita ko sa inyo ha. Kasi kung nahirapan kayo, sabihin na, dilim naman sa Bible, di ako nakapagbasa. Lumabas ka, punta ka para makita mo. Ilawan mo. Ngayon kung halimbawa, wala kang nahirapan ka, mag-audio Bible ka. Play mo. Oh, pakita ko sa inyo ha. Prepare for God's arrival. Comfort. Oh, comfort my people, says your God. Speak softly and tenderly to Jerusalem. Yes. May audio. May Tagalog din. Pakita ko sa inyo para Pilipino. Ang salita ng Diyos. Oh. Sa loob ng mga mamamayan ng Diyos. Ika-40 kabanata. Sinabi ng Diyos, palakasin at pag-aanin ninyo ang loob ng aking mga mamamayan. Oh, wala ka ng excuse. Habang nagde-drive ako kanina papunta dito, nakikinig ako ng Bible. Diba? Biyahe ako papuntang Bicol. 14-15 hours. Kung hindi praise and worship, pinapakinggan ko, Bible. Piniplay ko lang. Diba? Kasi nga, as you keep on meditating the Word of God, paulit-ulit, parang ka nagpa-practice, nag-exercise, di ba? Parang kasi yunod, sige, training, exercise, tapos tamang pagkain, tamang nutrisyon. Bakit? Merong gera nga nasa loob. Kaya unang-una natin sundalo, di ba? Kasi merong misyon, merong kalaban. Di ba? So, yung pagiging sundalo, kunin mo, pagiging atleta, kunin mo rin. Kasi nga, meron tayong prize. Amen? So, ganun din. Kapag na malalaman kung hindi siya makakuha ng premyo, kung hindi siya makakuha ng premyo, kung hindi siya sumusunod sa tutunin laro. And, kailangan natin ng exercise. Pupunta na tayo sa pangatlo, which is farmer, magsasaka. Verse 6. At dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka. Hindi ba siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi sa ani? Okay. At dapat katulad ka rin ng masipag. Hindi lang magsasaka ha? Masipag. Kasi hindi lang magsasaka tamad. Parang umaga lang. Mainit na, uwi na ako. Di ba? Kailangan masipag. Okay? Hindi nawawala yung sipag. Sa panahon ngayon, napakadali na ng mga bagay-bagay. Paano yung ibig ko sabihin? Yung tipo bang instant na lang? Hindi lang yung sa pagkain instant, halimbawa, may tinatawag ng AI ngayon, AI, Artificial Intelligence. May mga pastor, actually sa Europe tour, talamak, wala ka nang ma-preach, hindi na nagpe-pray para sa message, mag-AI na lang. Magta-type ng topic, okay, Christmas sermons, kasi December na, Christmas sermon, ta-type niya, Lilitaw na lahat ng outline. Ganun na. Wala na yung prayer, wala na yung luluhod ka sa Panginoon, ano yung mensahe mo, wala nang ganun. So nangyayari, walang effectivity. Diba? Ay, hindi lang yun, no? Ang magsasaka, ito ay, diba, pag tinignan natin, meron siyang perseverance. Okay? Ito ang quality ng isang magsasaka. Meron siyang patience. Na hindi siya titigil hanggat makita niya yung ani. Kaya ang ginagawa niya, di ba? Naglalagay siya ng scarecrow. Di ba? Tinataboy niya mga ibon. Kasi hindi kailangan maani ito kailangan natin anihin ito Di ba? Meron, ganun yung mindset niya. Hanggat hindi ako umaani, hindi ako titigil. Magmatsyag, magbantay. Di ba? Minsan yung mga kung hindi
palay, di ba? Tinitingnan niya, baka may mga uod dyan. So meron siya mga ginagawa para makuha niya yung harvest. Ganun din tayo bilang mga Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, hanggat hindi pa natin nakikita yung harvest ng salita ng Diyos, hindi tayo titigil. Hindi tayo magkikwit. Hindi parang, ayoko nang maging Kristiyano kasi ang hirap pala. Diba? Ibig sabihin nun, hindi mo naiintindihan yung pinasok mo. Okay? Ganun lang po kasimple yan. O nadala ka lang dahil, nagpabautismo yung mga tropa. Ako rin. Yeah? Wala yung mga kabataan dito eh. Pero ganun yung karamihan eh. Yung crush ko, nagpabautismo. Sige, ako rin. Yeah? Pero hindi ganun. Meron tayong, katulad ng magsasaka, meron tayong tinitignan na ani. Harvest. Okay? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, hindi ka lang hanggang dun sa entry level na hanggang dito lang. Yung like sinasabi ko sa mga tao ko eh. Hindi porkit ikaw ay driver ka lang. Hindi porkit ikaw ay helper sa construction mo helper ka lang. Pag-aralan mo yung ibang mga bagay para ikaw ay umangat sa company. Eh, bakit? Kasi ang isang aspeto ng farmer, siya ay masipag. Okay? Masipag kasi nga gusto niya makita yung ani. Sino ba namang farmer ang magtatanim tapos bahala ka sa buhay, sige, di ba? Tatanim niya tapos wala lang. Di nagsayang ka ng kapital. Nagsayang ka ng mga binhi, di mo ba? Titingnan mo talaga yan, babantayan mo yan. Araw, di ba? Ganun yung titingnan mo, baka may mga ibon, parehas mga ibon. Titingnan mo kung yung lupa ay maayos. Di ba yung ating mga previous message? Bubungkalin mo yung matitikas na parte ng lupa, di ba? Merong ginagawang yung may aspeto ng kasipagan. Amen? So, pag pinagsama-sama natin itong tatlo, sundalo, atleta, at sasaka, at yun ay parang yun ang karakter natin, isipin nyo kung anong posibleng mangyari sa buhay niyo. Natin pala, kasama ko doon. Kasi nung nakita ko to, na-realize ko to, sabi ko, okay, kung binigyan ako ng Panginoon ng sandata at bala, at biyaya niya yun binigyan niya ako ng biyaya, binigyan niya ako ng karunungan, binigyan niya ako ng lakas. Anong gagawin ko? Alam mo, nakaupo lang tayo at walang ginagawa, di ba? Anong pwede mangyari sa negosyo ko kung i-apply ko ang mga prinsipyong ito? Di ba? Meron kaming devotion sa mga business people Nasa mga devotion namin is, kung ang Panginoon nilatag na sa iyo lahat ng kailangan mo, anong hinihintay mo? Kasi gano'n naman binigay niya nga ang kanyang anak na si Jesus. I-withhold, hindi pa ba niya ibibigay yung ibang mga bagay? Tanong ko sa inyo. Diba? Binigay na niya ang Panginoong Jesus. Kasi problema ka sa bayarin. Kailangan ng alignment lang. Alignment lang. Meron kang i-align sa buhay mo. Meron kang mga bagay na bibitawan. Kasi hindi naman kailangan, di ba? Na nagka-take away ng time sa atin. Diba? Meron tayong i-align. Kasi nga, gusto natin ng Panginoon, makita natin yung breakthrough. Amen? Gusto ng Panginoon yun Kasi gusto niya effective tayo. Gusto niya Panginoon, dalhin tayo kung saan sa mga bagay na hindi pa natin nadadala. Hindi pa kayo nakapunta. Amen? Gusto ng Panginoon, hindi lang dito sa lugar na to kayo. Gusto ng Panginoon, humayo tayo at meron tayong gawin. Di ba ba? Ang dami-dami dyan. Yung CXI ba yan? Yung ano dyan? May mall dyan na may call center. Kadaming tao. Sa Kawit, kadaming tao. Ilan lang yung mga churches dito. Tapos yung mga pastor, kontento lang sa 50, 100. Ilang tao sa Kawit? 300,000 plus. Kung titingnan natin yung population ng church ay nasa 20% lang. Sino umaabot sa 80%? Di ba? Tignan natin siya on that way. Ang buhay natin hindi lang para ngayon.
Makakain lang, praise God, nakakakain tayo, pero hindi lang doon. Gagamitin ka ng Panginoon para maging pagpapala sa iba. Amen? Pagpapala sa iba. So yung tatlong yan, I pray makita natin yung buhay natin na parang tayo ay sundalo, mandirigma, atleta, diba? Manlalaro, and magsasaka. Kasi meron nakalaan na plano ng Panginoon sa atin. Amen? Tayo po manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa inyong patuloy na pagpapala sa bawat sa amin. Tulungan niyo po kami para magkaroon ng qualities ng isang sundalo, ng isang manlalaro, ng isang magsasaka. Salamat sa grace mo, sa biyaya mo, sa bawat sa amin. At lalakaran namin ito, maging hanggang, hindi lang matapos ang taon, maging susunod na taon, as mga susunod pa, itong qualities na to ay sa amin mag-uumapaw, Panginoon, at malalakaran namin yung breakthrough sa aming buhay. Salamat, Panginoon, kayong magiging pagpapala sa karamihan and patuloy ka maluluwalhati sa aming buhay. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang mensahe. Alam ko po na ang mensahe ng Yan. purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ni Pastor Dan at alam ko yun naunawaan yung problema sa bawat puso ng Pilipino. Ngayon nga po ay tinasawagan ko na sa station number si Sister Beth. At si Angeli naman po ang Aming lalay pagsamba ko'y walhatian buong karangalan kapangyarihan mo walang katuyan. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos. Aming alay ay pagsamba ko'y walhatian buong karangalan kapangyarihan mo'y walang kapilan. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong
nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Para pa malisip eh. Sa buong mundo. Dakilaan mo, dakilaan mo, kadakilaan mo. Bilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa oras na ito. Tunay, Panginoon, na kami po ay binigyan mo ng pagkakataon, Panginoon, upang maihandog namin ang bahagi ng aming mga tinatangkilik. Salamat o Diyos sa mga kamay na nagsipaghandog. Nawa o Panginoon, ang mga handog na ito nagamit namin sa pagpapalago at pagpapalaganap ng iyong salita, hindi lamang dito, Panginoon, kundi sa buong kawit. Salamat o Diyos sa mensahe ng buhay na ibinahagi mo sa amin sa pamamagitan ni Pastor Dan. Nawa o Panginoon, ang bawat isa ay mahamon, Panginoon, na magkaroon ng goal, Panginoon, ng kanilang buhay bilang isang Kristiyano. Hindi lamang na uupo sila, Panginoon, at makikinig ng iyong salita at paglabas ay wala na, kundi ang hamon na ito, Panginoon, ay may kintal sa pinakamatabang bahagi ng kanilang puso, Panginoon, upang sa ganoon, O Diyos, magagamit mo ang bawat isa, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong salita at maging daluyan ng iyong pagpapala. Praise you, O Lord Jesus. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At sa umagang ito, para po sa ating mga pagbabalita, sa darating na linggo, December 8, Merry Christmas nga po pala sa inyo in advance. No? Sa darating na December 8, Christmas party na tayo. Christmas party na natin pala. Handa na ba ang inyong mga pang-exchange gift? Yana po. Dalawa na. Handa na po ang inyong pang-exchange gift? Handa na po. Yun. So, 200 pesos ang ating exchange gift. Talagang mabubusog tayo sa biyaya ng Panginoon, no? Biruin mo, lechon, baboy, lechon, manok, no? Pansit, ang pahaba ng buhay. At meron tayong mga prizes para sa ating mga games. Kaya magbasa kayo ng inyong mga Bible para malaman niyo ang sagot sa mga katanungan na ibabahagi rin ni Pastor Dan dahil meron siyang games na nakahanda, no? Meron ding games na nakahanda ako, no? Meron din si Pastor para sa mga bata. So isang magandang
gawain ang magaganap sa December 8. Lahat po tayo, kahit yung mga panghapon na mga nag-worship service, ay dadako rin dito. No? Sama-sama na tayong lahat. Thank you. At nandito si Brother Edgar. Dumating. Kaya walang a-absent. Ang a-absent ay pangit. No? So, sa darating na linggo ay umaasa ang iglesia na sama-sama tayo dito sa isang pagsasaya. Ito, ang sabi ko nga, ito yung Happy Birthday Jesus natin, no? Although hindi ito ang tamang petsa, pero ito yung pangkalahatan na kaganapan sa buong mundo dahil taglamig. Hindi ko lang alam kung anong buwan ang taglamig noon sa panahon ni Jesus, no? Pero ito yung ginaganap dito sa buong mundo. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili. Dito na tayo worship. Kaya ang ating gawain mula umaga, mula 9:30 hanggang 4 o'clock. No? At meron tayong surprise. Merong mga artista na gaganap sa linggo. Asahan niyo po na masisiyahan kayo. Talo pa po ang mga Koreano at Koreana sa galing ng kanilang pagganap. No? Nandiyan si Angel Gabriel, si Mary, si Elizabeth, at higit sa lahat, si Joseph. No? So, tignan na lang ninyo at ihanda ninyo ang inyong mga kamay sa pagpapalakpak. At para sa ating mga gawain pa, for December, wala muna tayong mga Bible study kasi alam namin na kayo ay busy-busyhan na naman sa iba't ibang mga Christmas party, sa inyong mga reunions. Kaya ang resume ng ating gawain ay sa January. Para po sa kaalaman ng lahat, ang umpisa po ng pagbabasa ninyo, lalo na yung mga nagba-Bible study, ano nga yun? Anong libro? Matthew, no? Mateo, at basahin nyo rin ang Genesis, hindi pa piyaw-piyaw buong chapters. No? Dahil mayroong question and answer. Para lumago tayo, yun yung sinasabi ni Pastor Dana, sandata. Kaya nasabi ko sa inyo, lalo na yung memory verse, pag wala kayong memory verse, wala kayong pananggalang sa Diablo. Habang humahaba yung memory verse, humahaba yung ating espada. Sa suligid ng kaaway. Kasi lapit. Espada na tayo. So, yun lamang po at sa iba pang mga church concern, meron po kayo. Ikaw po, Pastor. Ganda na po natin ang ating mga sarili, mga kapatid, para sa pagganap ng banal na hapunan. Natawagan ko na po ang dalawang pastor. Hello. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya't ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalaga ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya nga iba sa inyo ay may hina, sakitin, at ang iba nga ay namatay pa. Tinatawagan ko po si Kuya Robert at si Ate Ana para sa tinapay at alak. Paki-distribute ko. Hindi ka iiwan dyan pala. Ay, ikaw. Kukuha ka na ng mami. Ayun ka na, mamaya ka na kumuha. Oo, sige.
Sit down ka lang, sit down. Hindi ka iiwan. Sit down ka lang. Sit down. Ako tayo. Sit down na. Meron na po ba? Tayo po ay tumayo. At maya-maya po, sabay-sabay po tayo kakain. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Nang gabing sa pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumangkot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo. Ang langit, Manang Diyos, maraming salamat sa pag-aalala sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, sa krus. Yung katawan mo'y nabayubay at ang iyong dugo ay dumaloy. At ay para kami ay maging buo, healed, whole, and Panginoon, yung mga kasalanan namin ay mabayaran. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo at kami maaring lumakad sa katagumpayan sa lahat ng oras ng aming buhay. Kami lumakad sa kagalingan sa lahat ng oras ng aming buhay. At kapag may sakit dito, Panginoon, alam namin na ikaw ang dakilang manggagamot. So pagalingin niyo sila, Panginoon, nawa maranasan nila ang kabuuan, wholeness, health, healing sa kanilang physical na pangatawan. Salamat sa umagang ito, sa reminder ng covenant mo, at patuloy ka namin pinupuri at minadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessing and benediction. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos Ama at ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaatin ng lahat ngayon at magpahanggang kailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa